Hello everyone, I'm Pastor Tomaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. Don't forget like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Good morning everyone. How are you today? To God be glory because His mercy endure forever. Ito po yung lingkod, Pastor Tomaka, Apostolic Believers of Christ International. Una sa lahat mga kapatid ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa bawat araw patuloy po ang biyaya natin galing po sa Panginoon. Ito po ay nakagising po tayo sa mga araw na ito is December 19, 2023. Ito naman mga kapatid ang panibagong dagdag na ating mga kaarawan. So happy birthday po sa lahat na nagdiriwa ngayon ng inyong kaarawan. Sana po ang biyaya, pagpapala ng Diyos, dagdag na mga araw at mga taon ay sumasa sa atin lahat. So magitan po ng ating Panginoon Kristo. Ito mga kapatid ay pinakauna na pasalamatan natin ang Diyos dahil yun po ang sabi ng Biblia na magpasalamat tayo, no, sa lahat ng panahon. Kung sabihin natin mga kapatid, anuman ating maranasan dito sa limutan ay kailangan magpasalamat tayo kahit anong mangyari. Dahil po na ito talaga ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang anak na ating Panginoon Kristo. Yan mga kapatid ay sinabi ng Biblia. Magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. So dapat magpasalamat kung anong mangyari mga kapatid, kahit anong na pinapasaan natin na suliranin, ano po ang pinapasaan natin na mabigat napasanin ngayon. Pero huwag kalimutan, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil po nakahanda na po ang mga bagay na hindi pa natin nalalaman at hindi pa natin nakita ang mga bagay na ito po ang nasa langit, mga kapatid, na hindi makatumbas, no? Walang makatumbas dito sa lupa ng lahat ng kayamanan na ating nakamtan. Kahit ano pa yan, kahit na sabihin natin gaano kayaman tayo dito sa limutan, pero mga bagay sa langit na nakahanda po mga kapatid ay hindi po makatumbas yun mga kapatid. Kasi doon sa langit mga kapatid ang ating nalakaran ginto at saka may ano mga kapatid, itong pirlas na 12 klase. Ang pirlas sa langit na nakahanda po sa atin. Ito sa lupa ang pirlas hindi po natin mabilihan kung ang ating pira ay para lang sa pagkain, pandamit. Pero doon sa langit mga kapatid, ito po 12 klaseng perlas na talaga nakahanda ito sa atin para po sa mananaig mga kapatid. Pakinggan natin sa pahayag in chapter 21 verse 18 to 21 up to 22 mga kapatid, dito po sa pahayag. Ang pader ay yari sa batong jasper. Ang lungsod naman ay yari sa purong ginto na kasing linaw ng kristal. Ang pundasyon ng pader ay napapalamutian ng sari-saring mamahaling bato. Una, jasper. Ikalawa, sapiro. Ikatlo, calcedonia. Ikaapat, esmeralda. Ikalima, sardonyx. Ikaanim, cornalina. Ikapito, krisolito. Ikawalo, beryl. Ikasyam, topaz. Ikasampu, krisopraso. Ikalabing-isa, jacinto. At ikalabindalawa, ametista. Perlas ang 12 pinto. Dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto na kasing linaw ng kristal. Sa atin dito mga kapatid, wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon. Dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. yung mga kapatid, no? Wala nang templo doon sa langit. Wala na makita doon na may simbahan pa doon. Kasi pinakatemplo na po ang Diyos natin Ama na makapangyarihan sa lahat. Siya na po ang nagbiniwanag. At doon magpuri tayo sa Panginoon mga kapatid. Tanda po natin na yun ang ating ninanais. Sa 23, hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag. At ang tupa ang ilaw doon. Ang ilaw ng lungsod na iyon ay magbibigay liwanag sa mga bansa at dadalhin doon ng mga hari sa mundo ang mga kayamanan nila. Palaging bukas ang mga pinto ng lungsod
dahil wala ng gabi roon. Ang magaganda at mamahaling bagay ng mga bansa ay dadalhin din sa lungsod na iyon. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Yan po mga kapatid, sa verse 27, na wala makapasok doon ng mga marumi, mga suklam, mga sinungaling, mga taong gagawa po ng karumal-dumal. Makapasok lang doon ang pangalan na nakasulat sa aklat ng Panginoon na binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ito po nakahanda doon. Kaya magpasalamat tayo kahit anong mangyari sa libutan bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, pastor, pare, tagapagturo ng salita ng Diyos. Sa lahat ng panahon, kahit anong mangyari, magpasalamat tayo dahil po ang nangyayari ngayon sa libutan, ito po ay katuparan lang po na mga sinasabi ng Panginoon, sapagkat nakita na po ng Panginoon ang nangyari pa kahit hindi pa nangyari ngayon sa ating panahonan, dahil Diyos po siya na makapangyarihan. Kaya sinusulat po ito tulad ng digmaan, may salot, may lindol, may bagyo, mayroong gutom, mga kapatid, may lindol. Pero ito mga kapatid, dahil po na sinabi ng Panginoon, mangyari talaga ito, sapagkat nakita na po ng Panginoon ang darating po. Na ito mga kapatid, hanggang dito tayo sa libutan, tinuturuan po tayo ng Panginoon, nararapat na pamuhay para po na hindi tayo mabigo na sa ating inasahan ng kaligtasan. Maraming umaasa ng kaligtasan, pero hanggang sa pag-asa lang po. Hindi po lahat na umaasa ay magkakamit nito. Kaya magpasalamat tayo sa lahat ng oras kahit anong mangyari. At saka manalangin, no? Hindi magpasalamat lang, manalangin din tayo sa lahat, no, ng panahon. Ang sabi po na sulat ng Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 18, manalangin din tayo, no, sa lahat ng panahon mga kapatid. Ito po sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 18. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Banal na Espiritu. Panalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Yan mga kapatid, manalangin tayo sa lahat ng oras, patuloy na manalangin. Now, yan mga kapatid talaga, hindi kayo na nagpasalamat lang po tayo kahit anong mangyari, manalangin tayo. Sapagkat ang panalangin natin, nagpapalayo po sa atin ng tukso, na ito po ang trabaho ng Diablo, na manunukso lang po mga kapatid na manampalataya. Kaya ang panalangin natin, malaki po ang magagawa. Malaking tulong po ito sa atin na mas manampalataya habang sa salibutan po tayo. Magpuyat at manalangin kahit inaantok na po tayo, pagod na po tayo, pero kailangan manalangin po tayo dahil po ito po talaga ang kapangyarihan na kung ano ang trabaho ng Diablo ay mananaig po tayo. Matthew chapter 26:41, pakinggan natin. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Di ba? So alam natin na dapat tayo manalangin talaga sapagkat utos ng Diyos. Pero ang katawan natin umaayaw. Dahil po na pinapagod po natin ang ating katawan sa mga pisikal na pamaraan. Kung ibig sabihin, pinapalaga po natin ang mga bagay na makamtan dito sa limutan. Kaya pagod na pagod ang katawan, pero ang espiritu ay nakahanda. Ibig sabihin, alam po natin na utos pala ng Panginoon na magpuyat at manalangin. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Diba? So alam natin na sabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 na magpasalamat tayo kahit anong mangyari. Pero minsan mga kapatid, imbes kay pasalamat ating gagawin sa Panginoon, nagpasaway na po tayo, no? Hindi na po tayo nakasunod ng kasulatan na dapat pala tayo magpasalamat.
ang nangyari mga kapatid, magpasalamat tayo. Nakalimutan na po natin na ito pala ang kailangan nating gawin kahit anong mangyari. Pero dahil po sa nangyari, nakalimutan na magpasalamat. Kaya sinabi Biblia, kahit anong mangyari, magpasalamat kayo kahit anong mangyari. Pero dahil po sa pangyayari, mga kapatid, nakalimutan ang pagpasalamat. Pero talagang sinabi ng Biblia na kahit anong mangyari, magpasalamat kayo sa Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos na ang mga pangyayari sa liputan minsan, ito po minsan ang nakakapalayo sa atin sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Kaya ang sinabi ng Pablo, kahit anong mangyari, magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. May mga kapatid ha. So, ito po ang salita ng Diyos. Magpasalamat tayo kahit anong mangyari. Kasi alam ng Panginoon na minsan po sa pangyayari, nakalimutan na po natin magpasalamat sapagkat abala-abala po tayo sa mga pangyayari na hindi po natin nasahan. So yun po mga kapatid. Kaya ganito po ang sinabi ng Panginoon, magpasalamat kayo sa lahat ng panahon kahit anong mangyari. Dahil talaga minsan ang pangyayari, mga kapatid, ay nagpahiwalay na po sa atin sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang dapat malaman natin na hindi pa lahat lang ang mga pangyayari sa buhay natin na dapat gawin din natin ang utos ng Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon kahit anong mangyari. Kasi alam ng Diyos sa mga Kristiyano, kasi ito mga manampalataya po ito kay Kristo Jesus. Alam ng Diyos na mga Kristiyan, ang mga pagsubok, yun po ang minsan anong po pa unti-unti na palayo tayo sa Panginoon sa mga pagsubok na naranasan po natin. Kasi yun lang po talaga ang sabi ni Apostol Pedro na kailangan susubukin po ating panampalataya kung tunay ito o hindi. Sa magitan po ng pagsubok mga kapatid, malalaman ng Diyos na tunay o hindi ang ating pananampalataya. Pakinggan natin mga kapatid dito po sa 1 Peter in chapter 1 verse 5 up to 7. Sa pamamagitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. So ang pagsubok pala mga kapatid, hindi po dapat ito ihinanakit natin. Dahil ang pagsubok na ito, nais ng Panginoon na mapatunayan kung tunay o hindi ang ating pananampalataya. Tulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Tulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. So, ganun din pananampalataya natin. Mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Jesucristo. Yan mga kapatid ha. So huwag natin mga kapatid dibdibin kung ano man ang mapagsubok na ating naranasan. Dahil po yan po, pagsubok po yan ng pananampalataya natin kung tunay o hindi. Kasi ang ginto daw, kahit na ginto lang po siya na may katapusan, sinusubok ng apoy upang malaman kung ito'y tunay na ginto o ito'y plated lamang. So mga kapatid o hindi, kaya kahit mamili tayo ng ginto, alinlangan po tayo, parehang kulay, pero may nakalagay na 18K, 24K, 12K. Kaya pag bili tayo ng ginto, hinahanap natin ang K. Kasi pag may K, ayun po ang tunay. Pero kung walang K, alam mo na pasyon lang po yan. So ganun din sa ating pananampalataya, hindi makita ng Diyos ang tunay na pananampalataya kung walang pagsubok na ating maranasan. Kaya sa pagsubok mga kapatid, doon po nakita ng Diyos ang tunay nating pananampalataya. Kaya kung ang ginto nga ay sinusubok na apoy para mapatunayan na ito'y ginto talaga, ganoon din ating pananampalataya,
sinusubok din ito, mga kapatid, na mga pagsubok na Sa pamamagitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Jesucristo. Amen. So, yan mga kapatid. Pero alam ng Diyos na ang mga pagsubok na alam po natin, minsan po mga kapatid, ito pinagpapahina sa atin unti-unti sa pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil nga, inadaan po sa mga pagsubok ang pananampalataya natin kung tunay o hindi. Kaya huwag mong hayaan dahil po sa pagsubok naranasan natin na tayo po ay mahiwalay, no, sa presensya na ating Panginoon. Dapat ublihin natin kung makaranas tayong mga pagsubok sapagkat napatunayan talaga na nakita po ng Diyos na mayroon tayong pananampalataya. Santiago chapter 1, mga kapatid, in verse 1 up to 4. Pakinggan natin. Mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Mahal kong mga mananampalataya na nagsipangalat saan man sa mundo. Ang pananampalataya at karunungan. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. So ang pagsubok pala, nagdudulot ito ng katatagan na ating pananampalataya. Kahit sa mundo, saan tayo ngayon? Sa Japan, sa Pilipinas, Amerika, Hong Kong, China, Indonesia, Amerika, saan ba tayo? Kahit saan tayo na anong lahi natin, maggalak pala tayo kung may pagsubok. Huwag tayo manghina. Sapagkat kung mahina tayo, kabaliktaran po. Kabaliktaran po na aral ni Apostol Santiago, mga kapatid, ay po sa chapter 1 verse 2. Kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Magalak ha, huwag manghina. Problema ngayon sa pagsubok, nang hina na po tayo. Hallelujah. Kabaliktaran po sa utos ng Diyos. Utos po ito ng Diyos, mga kapatid. Kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. So ang pagsubok, nagdudulot ito ng katatagan na ating pananampalataya. Ay, ibig sabihin, dahil sa mga pagsubok, mas lalong lumago at ang umiinit ang ating pananampalataya sa Panginoon. Pero kapatid, sa limutan minsan yan ay kabaliktaran po. Dahil sa mga pagsubok, nanghina na po tayo. No? Ayaw ng tao kasi na daraan po sa mga kahirapan, gusto masagana palagi. No? Gusto masaya palagi. Pero pagdating ng pagsubok, nawala na po sa presensya ng Panginoon. Kabaliktaran po sa sinabi ni Apostol Santiago. Kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. So humiling tayo sa Panginoon. Kung mayroon man tayong pagkukulang, no, na talagang itong ating naranasan pagsubok, nanghihina po tayo, so manalangin tayo. Sapagkat ang Diyos po kaya magbigay ng lakas para magpatuloy tayo sa pananampalataya, para hindi po tayo maparusahan, mga kapatid, sa araw ng pagparito ng Panginoon. Kasi ito talaga ang payo ni Apostol Santiago sa atin na mga mananampalataya, na maggalak kung may mga pagsubok man na ating maranasan. Kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Amen. So yan mga kapatid pala, hindi pwede na dahil na nagkaroon sa pagsubok, manghina na po tayo. So kabaliktaran po na sinabi ng Espiritu Santo
na magalag tayo sa mga pagsubok. Hindi kayo manghina tayo. Kung manghina tayo, so kabaligtaran na po ng utos na Diyos na dapat magalak pala tayo. Kaya kahit anong mangyari, magpasalamat. Kasi alam ng Diyos na itong ating kalagayan, na minsan mga kapatid, imbes kay magpasalamat tayo sa Panginoon, nabagabag na po tayo sa ating naranasan ng mga pagsubok, na parang natin alam ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang pagsubok mga kapatid na darating sa atin, ang Diyos na rin nahanap ng paraan na kung gaano kabigat ang pagsubok na maranasan natin, ang Panginoon po hanap ng paraan para makatayo pa rin tayo sa kabila ng mga pagsubok. Gs 3c sa unang Korinto. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. So yung mga kapatid, no, na gagawaan pa yun ng paraan para kung gaano man kabigat ang pagsubok na magtatagumpay pa rin tayo dahil po sa tulong na ating Panginoon Diyos. Kaya huwag na tayo magdalawang isip na kung mayroon man mga pagsubok na daanan natin, alam natin na ang Diyos kaya po tayo papagtagumpayin dahil makapangyarihan po ang Diyos na ating pinaglingkuran. Sana mga kapatid, nagkatulong po sa ating mga video na ating ginagawa. Tandaan po natin, habang buhay tayo may pag-asa dahil ang Diyos po maasahan. Kung naranasan na pagsubok, siya hanap ng paraan para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ating naranasan. Amen. Yan mga kapatid, minsan ng Diyos, salamat po sa lahat ng ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel. Kami kapayapaan habang biyan ng Diyos ay sumasa atin lahat, sumigitan ng ating Panginoon Kristo. Ito piling ko po sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Thank you so much. Mercy in peace. Be with you all. Bless Jesus Christ. Amen.